Magsasampa ako ng formal na reklamo. Ang amo ng nobyo ko, si Amara, alam niyang may nobya na siya, pero niligawan pa rin. Ginamit ni Amara ang kanyang autoridad ng biktima ng mas batang lalaki. Sinadya siyang lapitan, pinilit at sinuhulan siya, para pumayag si Ian. Si Ian at ako. Coach, ang nobya ni Ian ay isang baliw. Huwag kang mag-alala, haharapin ko siya ngayon. Amara, puro kasalita, walang gawa. Lumabas ka. Magsasampa ako ng formal na reklamo. Ang amo ng nobyo ko, si Amara. May ebidensya ka ba? Ang mentor ko ang top salesperson sa Tatak Finian. May pera siya, maganda siya. Sinong lalaki ang hindi karapat-dapat sa kanya? Bakit niya hahabulin ang nobyo mo? Si Amara, habang lasing, sinadyang umupo sa passenger seat ni Ian. Ano ba ang ibig sabihin ng passenger seat? Hindi ba alam nating lahat? Ang upuan ng pasahero ay para lang sa nobya. Walang ibang babae ang dapat umupo doon. Kalokohan. Ang larawang ito ay halatang Photoshop. Sana seryosohin ito ng kumpanya. Huwag hayaan na ang isang masamang mansanas ang sumira sa buong grupo. Gusto mo yan eh, Serena. Ikaw ang dinagago ni Amara. Kaya pala kamukha mo si Amara, mukhang nanggagaya. Ang may parehong balahibo ay nagtitipon. Kaya pala ang bilis ng promotion mo. Malamang katulad ni Amara, nagpapagamit para umangat. Ano ang kinalaman ni Serena dito? Huwag mo siyang insultuhin. Ang bilis? Ano ang masasabi mo para sa sarili mo, Amara? Amara. Palaging nauuna sa akin ang isang hakbang. Kahit si Ginoong Fairfax ay naakit mo. Nararapat kang mamatay. Mamatay ka. Nagpa-file ako ng formal na reklamo. Ang amo ng nobyo ko, si Amara, alam niyang may nobyo na siya, pero niligawan pa rin. Ginamit ni Amara ang kanyang autoridad ng biktima ng mas batang lalaki. Ito ay isang muling pagsilang. Muling isinilang ako. Amo, ang nobya ni Ian ay isang baliw na aso. Huwag kang matakot. Serena, sa nakaraang buhay, tumayo siya sa harap ko. Sa buhay na ito, hindi na ako pwedeng maging tahimik na tupa. Sermonan ko siya ngayon din. Sandali. Kung kagatin ka ng aso, kakagatin mo rin ba ito? Para harapin ang isang mabangis na aso, ang pinakamahalaga ay gumamit ng tamang lunas. Si Amara, habang lasing, sinadyang umupo sa upuan ng pasahero ni Ian. Ano ang ibig sabihin ng upuan ng pasahero? Ang upuan ng pasahero ay para lang sa mga nobya. Malinaw na peke ang digital, na larawang iyon. Pangulong Mercer, pakisuri ito, linisin ang pangalan ko. Opo. Pangulong Valen, bantayan ng mabuti ang opinyon ng publiko. Pigilan si Ian na ilabas ang personal niyang galit at sirain ang imahe ng kumpanya. Ian, ang mga kilos mo at ng iyong nobya, gagamitin ko bilang ebidensya upang formal na idemanda ka ng paninirang puri. Pangulong Valen, maging saksi ka. Opo. Bukas ng 8:30 ng umaga, magtipon sa silid pulungan. Walang dahilan para umabsent. Opo, binibining Jevon. Amara, huwag mong isipin na dahil lang may autoridad ka, natatakot ako sa iyo. Guardia? Ang taong ito ay ginugulo ang kaayusan ng kumpanya. Pakihatid siya palabas. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Hindi pa dumarating si Ian. Nagpaalam ba siyang mag-absent? Hindi. Pero palagi tayong may pwedeng baguhin na oras ng trabaho. Hindi naman malaking bagay kung mahuli si Ian. Walang paalam para sa pagliban? Iyan ay pagliban ng walang paalam. Si Binibining Jevon ay nag-apply para sa pwedeng baguhin na oras ng trabaho para sa iyo at ginawa mo itong isang dahilan para sa pagdating ng huli at pag-alis ng maaga. Simula ngayon, kinansela ang pwedeng baguhin na oras ng trabaho. Kung may mga espesyal na sitwasyon,
Hahawakan namin ang mga ito base sa bawat kaso. Binibining Jevon. Binibining Jevon, nasa marketing kami. Ang pagganap namin ay sinusukat sa resulta. Ang striktong daily clock-in ay nakakasira lang ng motibasyon namin. Tama. Hindi naman kami mga manggagawa sa opisina na 9 hanggang 5. Tama. Sa ganitong kahigpitan, magagawa ba natin ng maayos ang trabaho? May naipamalas ba kayong resulta? Ang performance noong nakaraang buwan? Ang pinakamahusay na team ay Marketing Team 2 ni Serena. 200% completion rate. Ano naman ang iba pang 5 team? Ang rates nila ay mas mababa sa 50%. Binibining Jevon, lahat naman kami nagtatrabaho ng mabuti. Paano ninyo magagamit ang performance para manipulahin kami? May mga taong sinasadya maging homewrecker at mandaraya pa ng interns. Ang taong tulad niya, ano pa karapatan nilang maging leader namin? Tama. Carla, maganda naman ang pagtrato ko sa'yo, di ba? Masasabi mong ako mismo ang nagpalaki sa'yo. Kahit galing ka sa kahirapan, may ambisyon at kakayahan ka. Kaya lagi kitang binigyan ng pagkakataon, ginawa kang pinakabatang deputy director. Huwag kang magkunwaring ikaw ang mentor ko. Ikaw? Karapat-dapat ka ba? Ganoon ba? Ang ibinibigay ko, kaya kong bawiin. Nakuha ko ang posisyong deputy director sa sarili kong pagsisikap. Bakit ang ingat mo? Nakaupo ka na. Nahulog ka pa? Mukhang kailangan mo pa ako. Pekeng mapanlin lang kang hayop. Bitawan mo ako. Pasensya na. Nahuli ako. Pakawalan mo ako. Pasensya na sayon. Huli ako. Kahapon, si Binibining Jevon umupo sa eksklusibong upuan ng aking kasintahan. Nahuli niya tayo. Siya ang gumawa nito. Itong selosang babae ay nakakatakot. Binibining Jevon, kailangan mong panagutan ito. Kaya bayaran mo ako sa pamamagitan ng paggawa sa akin ng regular ng maaga. Babayaran ka ng maagang promosyon? Akala mo ba biro ang mga patakaran ng kumpanya? O mayroon ka bang kakaiba na magbibigay dahilan para sa maagang promosyon? Ako ang maskot ng kumpanya. Masaya ang mga tao kapag nakikita nila ako. Hindi ba iyon sapat? Tama. Akala mo nakakatawa ka, ha? Mahilig kang magpatawa at magpaka-clown. May zona na iwan sa labas ng opisina. Doon mo pwedeng gawin ang gusto mo. Binibining Jevon, nagbibiro lang ako. Ang pag-upo ko sa passenger seat mo kahapon ay nagkataon lang. Tayo ay magkatrabaho lamang. Wala tayong personal na relasyon. Nilawan mo ba iyon? Hindi ako pinaniniwalaan ng aking kasintahan. Anong magagawa ko? Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Ako ang iyong amo sa trabaho. Hindi ako bahagi ng laro mo at ng iyong kasintahan na maliit. Ang iyong pag-uugali ngayon ay seryosong nakakaapekto sa kaayusan ng kumpanya at sa aking personal na reputasyon. Kung patuloy kang magiging pabaya na ganito, mag-impake ka at umalis agad. Binibining Jevon, hindi ka ba marunong tumanggap ng biro? Pinapahiya mo ako sa umaga pa lang. Sa tingin ko masama ang timpla mo ngayon. Eksaktong Binibining Jevon. Magkatrabaho tayong lahat. Bakit ka nag-aasta na parang amo? Bukod pa roon, kung hindi ka nakikipag-flirt kay Ian, magsasalita ba siya sa'yo ng ganyan? Walang anuman sa pagitan ni Binibining Jevon at Ian. Kung magkakalat ka ng chismis muli, pupunitin ko ang iyong bibig. Tama si Carla. Siya ay 35 at single pa rin. Kaya pala desperate siya. Sa edad 35, magiging high-risk pregnancy siya. Hey, narinig ko na siya ay iniingatan ng isang matandang lalaki habang nag-iingat din ng isang batang lalaki. Ang galing? Player ka pala, huh? Kian, ikaw ang huling sumali sa kumpanya, pero 3 taon ka nang kasama ni Binibining Jevon, at ngayon, sinisipa mo siya kapag nasa baba siya. Hindi ka ba sinisisi ng konsensya mo? Juan, ikaw, ang may pinakamasamang pagganap. Sa bawat pagkakataon, si Binibining Jevon ay kailangang ibahagi ang sarili niyang mga kliyente sa iyo para makakuha ka ng bonus at magkaroon ng magandang bagong taon. Hindi mo pwedeng kunin ang ibinibigay niya at saka siya siraan. Simula ngayong quarter, lahat ng sales figures, internal at external, ay isa sa ilalim sa uniform reporting. Ang mga gustong kumita ng pera, ang mga gustong magkaroon ng year-end bonuses, kailangan nilang kitain ito sa pamamagitan ng pagganap. Seryoso siya. Sino ba siya? Isang babaeng malapit nang mawalan ng trabaho. Gusto lang guluhin tayo bago siya umalis. Oo, tama. Kung mayroon kayong mga pagtutol, sabihin ninyo sa akin ng harapan, Kian, Yuan, kayo dalawa ngayong buwan, ang attendance ninyo
ay hindi lalampas ng 3 araw. Nagkita-kita kami ng mga kliyente, tama ba? Sa Mars ba kayo nagkita ng mga kliyente? At ang sales ninyo ngayong buwan ay 0 pa rin. Hindi pa tapos ang quarter. Wala kang karapatang itulak kami. Bukod dito, hindi kami tulad ng ilang tao na gumagamit ng pillow talk para makakuha ng kliyente at dumarating ang sales ng sunod-sunod. Para sa aming mga lalaki, ang pagkakaroon ng kliyente ay mas mahirap kaysa sa mga babae. Ingatan mo ang iyong bibig. Sa tingin ko, naiinggit lang kayo sa mga babae. Well, si Pangulong Mero ay gusto ng mga lalaki. Sa susunod na may meeting si Pangulong Mero, kayong dalawa ang pumunta. Si Pangulong Mero ay isang malaking kliyente. Binibining Jevon, masyado kayong mabait sa kanila. Tama lang iyon. Ano ang magagawa ko para sa iyo, Ginoong Fairfax? Muling nabuhay ako. Hindi pa rin makaiwas sa pagkakatanggal? Ikaw, Amara. Ang bagay sa pagitan mo at ni Ian, alam ko na ang tungkol dito. Ang bagay na ito ay nagdulot ng napakalaking negatibong epekto sa kumpanya. Wala akong pagpipilian. Kailangan kitang suspendihin pansamantala. Ako ang biktima dito. Ang pagsususpinde sa akin ay pagsang-ayon lamang sa pagsisi sa biktima. Mayroon akong liham ng reklamo. Mahigit kalahati ng Departamento ng Benta ay lumagda sa isang magkasanib na reklamo, Marketing Director Amara, dahil ginamit ang kanyang posisyon para mangharas ng mga lalaking kasamahan. Ito ay seryosong nakaapekto sa atmosfera ng trabaho. Isang liham? Walang liham ng reklamo sa aking nakaraang buhay. Mukhang ang tadhana ay nagbago dahil sa aking muling pagsilang. Amara, siguro ang larawan mo at ni Ian ay peke. Pero napakaraming tao ang lumagda sa magkasanib na reklamo. Hindi mo sasabihin na sabuatan nilang lahat ang pagkalat ng chismis? Kian, Juan, ayos. Ang mga walang utang na loob na ito. Nakikinabang sila sa aking mga pabor. At ngayon, sila'y naghihiganti. May sasabihin ka pa ba? Ikaw at sila, ilan bang maruruming deal ang ginawa mo para mapasunod sila at pumanig sa iyo? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin ay kung ano ang ibig mong sabihin. Kahit sino ay maaaring mang-insulto sa salita. Ginoong Fairfax, ano ang masasabi mo? Nasa mahirap akong sitwasyon. Mahirap pawiin ang galit ng karamihan, kahit na ikaw ang dati kong kasintahan. Hindi kita maaaring takpan. Kailangan kong respetuhin ang pangkaraniwang opinyon ng kumpanya. Kapag hamupa ang bagyo, maaari kang bumalik at pumili ng posisyon. Pasensya na. Sa aking diksyonaryo, walang salitang inabandona. Amara, simula ngayon, ang iyong opisina ay akin. Bibigyan kita ng 1 oras para ipak ang iyong mga gamit at umalis ka na dito. Hindi pa ako nag-resign. Hindi ka ba makapaghintay? Si Luis ay hindi man lang nagsabi na umalis agad. Sino ka ba? Maninira ng tahanan. Ikaw ay nasa gulo na ngayon. Karapat-dapat ka riyan. Akala mo ba, makukuha mo si Ginoong Fairfax? Lagi mo akong iniisahan. Pati si Ginoong Fairfax ay naakit sa iyong alindog. Karapat-dapat kang mamatay. Pumunta ka sa impyerno. Kaya gusto mo si Luis? Oo ano ngayon? Anong masama riyan? Ikaw ang kanyang unang pag-ibig, bata ako, at may kakayahan. Bakit hindi ako pwede? Kaya ang kasintahan ni Ian ay nagdudulot ng gulo ay gawa mo rin. Pinadrive mo siya para ihatid ako pabalik sa kumpanya kahapon. Tipikal mo talaga. Mabilis mong naisip. Niloko mo ako. Hindi ka ba natatakot na ipakulong kita? Ano ngayon? May ebidensya ka ba?
Gusto mo ang opisina na ginamit ko. Gusto mo rin ang lalaking kasama ko. Ala, paano ito? Bibigyan kita ng munting regalo. Gusto mong gakape na ininom ko na. Amara, ikaw! Ebidensya. Wala akong kahit ano. Pero ngayon, meron na. Pirmahan mo na lang. Sigurado ka ba? Ang Finian Global na grupo ay itinayo natin sa pamamagitan ng ating dugo at pawis. Talaga bang gusto mong umalis? Ano naman ang ayaw ko? Amara, alam kong may sama ka ng loob dahil ako ang unang nakipaghiwalay noon. Pero hindi mo pwedeng pabayaan ang sarili mo at dalhin ang personal mong damdamin sa kumpanya. Alam mo ba kung ilang chismis tungkol sa'yo ang kumalat sa mga nakaraang taon? Kaya akala mo hindi ako makamove on sa'yo? Amara, alam ko mahirap ito para sa'yo. Kung tutuusin, nagkikita naman tayo araw-araw. Ginoong Fairfax, wala akong oras para sa nakaraan. Pirmahan mo na nga, busy ako. Sige. Sige. Hintayin mo lang pag-alis mo sa Tatak Finian, ikaw. Tapos, ipapakita ko sa'yo. Kung ang Tatak Finian ba ang nagpatanyag sa akin, o ako ang nagpaangat sa Tatak Finian hanggang ngayon. Pagsisisihan mo ito. Luis, huwag mong isipin na ang 10 milyon ay makakabili ng aking pagsisikap at kabataan sa nakaraan kong buhay. Kung wala ang iyong tahimik na pagsang-ayon, hindi sana nangyari ang sumunod na trahedya. Amara, Pangulong Veira, bakit mas gugustuhin mong sirain ang kontrata kaysa ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa amin? May ginamit ka bang koneksyon? Hoy, magsalita ka naman. Pangulong Veira, anong pagkakataon? Nagjo-jogging ka rin? Hindi ito pagkakataon. Pumunta ka talaga para hintayin ako. Nakita mo? Binibining Jevon, sinusundan mo na ako ng kalahating taon. Pero hindi tulad ng iba na sumusuko pagkatapos ng isang buwan. Ikaw ang pinakamatatag na babae na nakita ko. Ano ba ang gusto mo? Kahit tanga, alam yan. Kaya, Pangulong Veira, pinag-iisipan mo bang bigyan ako ng pagkakataon? Hindi na kailangan pag-isipan. Pumayag ako. Ang galing! Pumayag ka! Dinala ko pa ang kontrata. Tingnan mo. Kontrata? Bakit tayo magpapirma ng kontrata? Walang kontrata? Hindi yata profesional, di ba? Hindi pa ako nakarinig ng pumipirma ng kontrata para sa relasyon. Relasyon? Pangulong Veira, ano ang dala mo rito ngayon? Binibining Amara, umalis ka sa trabaho mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam mo na matagal na kitang kinukuha. Trabaho ka para sa akin. Sabihin mo ang sweldo mo. Sabihin ang sweldo ko? Pangulong Veira, masyado kang mapagbigay. Paano kung maging babaeng amo? Pwede rin yan. Pangulong Veira, nagbibiro ka. Pero sa halip na maging babaeng amo, mas gusto ko na maging amo. Sa pagkakataong ito, magsisimula ako ng sarili kong negosyo. Sige, hayaan mo akong mamuhunan sa'yo. Maging kasosyo mo. May sapat akong pondo ngayon. Salamat sa iyong kabaitan, pero hindi ko kailangan ng investment. Kung gayon, hayaan mo akong maging unang malaking kliyente mo. Binibining Amara. Amara. Anong mga maruming taktika ang ginamit mo ulit? Lahat ng partner ng Tatak Finian ay tumigil na sa pag-renew.
Ang tatak finyan mo ay hindi kayang panatilihin ang mga kliyente. At ako, dating empleyado, ano ang kinalaman ko dyan? Puro ka kalokohan. Siguradong inagaw mo sila. Wala ka bang hiya? Ang pag-agaw ng kliyente ng dating employer mo? Hindi ka ba natatakot na tamaan ng kidlat? Una, hindi ako ng agaw. Pangalawa, sa negosyo, bawat isa ay para sa sarili. Kahit ginawa ko, dahil may kakayahan ako. May kakayahan ka ba? Oo, wala akong kakayahan. Hindi tulad mo. Handang gamitin ang katawan. Tingnan natin mamaya kung sino ang mas handang magsakripisyo. Amara, ay naku. Ngayon dapat tawagin kitang Binibining Jevon. Tingnan mo, inihanda ko na ang kontrata. Kailan tayo magpirma? Oo, at kami naman, nakasama namin si Binibining Jevon ng maraming taon, nagtitiwala pa rin kami sa iyong kakayahan. Sabihin mo lang ang mga kailangan. Binibining Jevon, huwag kang mahiyang magsabi ng presyo. Kaya naming tanggapin ang anumang halaga. Kita mo, Carla. Sabi mo, para makipagtulungan sa akin, sino sa kanila ang mas handang magsakripisyo? Imposible. Siguradong binigyan mo sila ng gayuma o ano. Ikaw, mababang empleyado ng Tatak Finyan, naglakas loob kang sumigaw kay Binibining Jevon, magpakita ka ng respeto kay Binibining Jevon. Umalis ka. Sana maging masaya ang ating pagtutulungan. Patuloy na gumagaling. Oh, kung hindi si Ginoong Fairfax, bihirang bisita. Tanda ko ayaw mong dumalo sa mga ganitong hapunan. Ano ang nagdala sa iyo rito? Nabalitaan ko si Pangulong Vera ay nakipagsosyo sa kumpanya ni Amara. Nagtataka lang ako kung ang aming Finian Global na grupo ay may pagkakataon pa. Kailangan kong tanungin si Amara. Pangulong Vera, maaari mo na lang akong tanggihan ng direkta. Bakit mo pa ako hiyain? Kung sino ang gusto mong makasosyo ay iyong negosyo. Bakit mo pa binanggit si Amara? Malaki ang posibilidad na maging ang may bahay ng Vera Kaharian Holdings. Siyempre, kailangan kong tanungin siya. Boss ang babae? Elias, sa panaginip mo. Amara, halika rito. Eto. Oh, Ginoong Fairfax, bumaba ka ba sa lupa? Hindi ba alam ni Amara? Ang Tatak Finyan na ito ay hindi na katulad ng dati. Kung hindi na muling bababa si Ginoong Fairfax sa lupa, pupunta siya sa impyerno. Ginoong Lior, yung kontratang napag-usapan natin kanina, Oo, pirmahan mo. talaga? Pero inumin mo ito para sa akin. At pipirmahan natin ngayon din. Kuhi. Ginoong Lior, 1 libra ng matapang na alak na inumin, pwede itong pumatay ng tao. Kung hindi mo ito inumin, hindi mo ako binibigyan ng mukha. Ito. Pwede kong ipainom kay Ginoong Fairfax ito ngayon. Kailangan niyang gawin ito para sa akin. So, mas malaki ba ang mukha mo kaysa sa kanya? Ginoong Fairfax. Alagaan mong mabuti si Ginoong Lior. Luis, pagkatapos ng maraming taon, umaasa ka pa rin sa mga babae para sa iyong karera. Umaasa ako sa mga babae dahil sa iyo. Ano ang kinalaman ni Amara diyan? Kayo ang mga nauna ng nanggulo kay Amara? Ano, hindi niyo matanggap ang pagkatalo ngayon? Dapat ko ring pasalamatan si Ginoong Fairfax sa inyong nakaraang pakikipagsabwatan. Kung hindi sana ako nagkaroon ng lakas ng loob na magsimula ng sarili kong kumpanya at itatag ang Jevon Consortium. Totoo, itinatag mo ang Jevon Consortium para lang kalabanin ako. Tama ba? Amara, wala kang hiya. Huwag kang mag-alala, Luis. Wala kang ganoong kapangyarihan. Tama, Ginoong Fairfax. Minsan, hindi dapat maging mayabang ang isang lalaki. Pangulong Vera, alam mo ba kung paano natanggal si Amara sa Tatak Finyan? Anong gusto mong sabihin? Gusto mo bang sabihin sa kanya kung gaano ako kahalay? Hindi ba totoo? Alam ng lahat yan. Ginoong Fairfax, anong karapatan mong pag-usapan ako? Sa halip, ikaw dapat tumingin sa sarili mo. Kahit gaano kahirap ang sitwasyon, hindi mo dapat pinapabayaan ang mga babaeng empleyado
na ipagbili ang kanilang katawan. Ang itsura mo ngayon, talagang kawawa. Madali kang magsalita. Hindi ba ginamit mo rin ng parehong taktika para makuha ang deal? Kaya mo, bakit si Carla hindi? At saka, sa tingin mo ba gusto ko si Carla, nasamahan ng kasuklam-suklam na lalaking iyon, at magpakababa sa harap niya? Ano? Lumayo ka sa harap ko! Sino ba ang tinatawagan mong kasuklam-suklam? Ginoong Fairfax, Sinaktan mo ako? Ikaw? Ako? Sinaktan mo ako! tumigil kayo. Tigilan nyo na. Tigil. May tumawag ng pulis. Sapat na. Ginoong Lior, Ginoong Fairfax, paano kayo nangahas mag-eskandalo sa piging ng kamara? Simula ngayon, ipinapahayag ko na kayong dalawa ay itinataboy mula sa kamara. Ano? Sa anong dahilan? Pwede siyang paalisin. Bakit ako rin? Gusto kong ilantad ang korupsyon ng Kamara. Binibining Amara, ikaw na naman ang nasa likod nito. Oh, masyado mo naman akong pinalalaki. Hindi ganoon kahaba ang abot ko. Sino ang nakakaalam kung anong pakana ang ginamit mo? Sinuhulan mo ang Pangulo ng Kamara? Hindi ba yan ang espesyalidad mo? Tapos ka na ba? Seguridad. Itapon ang dalawang ito sa labas. Bitawan mo ako. Bitawan. Amara, pinatakbo mo ako. Babayaran mo ako ng doble. Bitawan. Ikaw ang kumilos ng padalos-dalos. Ano ang kinalaman ko doon? Ngayon alam mo na kung gaano kahirap para sa akin na panatilihin ang mga kliyente sa loob ng maraming taon, di ba? Tingnan mo ang sarili mo. Hindi mo man lang mapanatili ang isang kliyente at nasangkot ka pa. Aray, siko ko. Ako ang CEO ng Finian Global na grupo. Sino ang maglalakas loob na humawak sa akin? Sino? Ayos ka lang ba? Serena, may oras pa ba para sa kape? Ilang kliyente ang nakuha mo ngayong buwan? Ang mga kliyente ng Tatak Finian ay nawala na lahat. Ako. Wala kang nakuha, ha? Nagpapaloko ka ba? Hindi mo ako tinatanggap? Pinapalitan si Amara bilang direktor. Hindi. Direktor Yarrow, sisantihin siya. Tama. 30 anyos na siya ngayon. Tiyak na hindi siya makakahanap ng trabaho sa labas. Wag mo akong sisantihin. Hindi ba't alipores ka ni Amara? Kunin mo lahat ang mga kliyente ni Amara at nakawin mo sila pabalik. Ang mga kliyente ni Binibining Jevon, lahat sila ay tapat sa kanya. Ako. Hindi ko sila mananakaw. Hindi mo sila mananakaw? Ibig sabihin kulang ang serbisyo mo. Gamitin mo lahat ng itinuro sa iyo ni Amara at ibigay mo ang lahat. Anong nilalaro mo? Para namang hindi ka pa nahawakan ng lalaki, magpabebe ka pa, tuturuan kitang magpabebe, maglaro ka, sinungaling, maglaro ka, tuturuan kitang maglaro ka. Buwisit, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na hawakan ang mga tauhan ko? Guro. Director Yarrow. Ayos ka lang ba, Director Yarrow? Director Yarrow, saan ka nasaktan? Umalis ka, Binibining Amara. Si Serena ay nasa ilalim ko na ngayon. Ikaw ay isang tagalabas. Anong karapatan mo para makialam sa mga usapin ng aming kumpanya? Hindi siya magiging empleyado ng kumpanya ninyo ng matagal. Mabuti. Napakabuti. Gaano na kayo nang aapi kay Serena? Kunin sila. Tayo ay isang lipunang may batas. Huwag gumawa ng anumang padalos-dalos. Binibining Jevon, hindi namin kasalanan. Si Director Yarrow ang pumilit sa amin. Tama iyan. Kung gusto mong maningil, makipagkita ka kay Director Yarrow. Huwag mo kaming habulin. Umalis ka. Kayo dalawang walang utang na loob. Kayo dalawang hamak na walang utang na loob. Galit na galit ako. Ang mga pasa ni Serena ay galing sa iyo. Duwag ka. Hoy, huwag mong tamaan ang mukha ko. Binibining Jevon, hindi namin kasalanan. Binibining Jevon. Inapi ka nila. Bakit hindi ka lumapit sa akin? Guro. Ako. Ayaw kitang abalahin. At ako. Natatakot akong mawalan ng trabaho.
Hindi ko kayang gawing malaking bagay. Ikaw ay taong sinanay ko mismo. Masyado kang magaling. Paano ka mawawalan ng trabaho? 30 na ako. Wala na akong ibang pagpipilian. 30? Isang katlo pa lang ng buhay mo ang nabuhay mo. Kailangan mong maghintay ng isa pang 30 taon para magretiro. Anong mali sa 30? Guro, hindi mo ba alam ang teoryang eliminasyon sa 35? Guro, ako. Ay walang galing mo. Umalis ka sa tatakfin yan at nagawa mo pa ring sumikat. Ako. Ako lang isang taong nagsisikap na mapanatili ang trabaho ko. Isang ordinaryong tao. Ikaw, huwag mong maliitin ang sarili mo. Sa edad na 30, mayroon kang malawak na karanasan sa trabaho at karanasan sa buhay. Sa edad na 20, meron ka ba noon? Hindi tayo dapat tukuyin ng ating edad. Mas lalong hindi tayo dapat nakagapos sa kahihiyan ng pagtanda. Gusto kong baguhin ang kaisipang panlipunan na ito. Sasama ka ba sa akin? Ako. Kaya ko ba? Siyempre kaya mo. Ang aking Jevon Consortium ay kulang ng talentong tulad mo. Sige, Guro, gusto kong sumali sa Jevon. Nanay, tatay, Ang tapang mong bumalik? May magandang trabaho ka sa Finian Global na grupo. At kinailangan mong umalis. Ang laki ng sweldo mo sa kanila, baliw ka ba? O naipit ba ang ulo mo sa pinto? umalis ako matapos pag-isipan. Nanay, tatay, huwag kayong mag-alala sa akin. Bukod dito, nakahanap na ako. Isang walang trabahong matandang dalaga? Anong dote ang kaya mong hingin? Kahihiyan ka. Wala akong pakialam. Ang angkan ng Rainer Haven ay nag-alok ng 400,000 dolyar. Walang bawas, kahit 1 sentimo. Anong dote? Anong 400,000 dolyar? Ano ba ang pinagsasabi mo? Marami kaming pinagdaanan para mahanapan ka ng magandang mapapangasawa. Nakita ka nila bilang isang profesional at maganda rin. Agad silang nag-alok ng 400,000 dolyar. Kung hindi, paano namin makukuha ang pera para sa kasal ng kapatid mong lalaki? Ngayon, tingnan mo, narinig ng angka ng Rainer Haven na siya'y walang trabaho. 400,000 dolyar, bumaba sa 200,000. Buisit, mahigit 4 na po siya at patay na ang asawa niya. At 200,000 lang ang inaalok niya. Sa tingin ko wala siyang mahahanap na mas magaling kaysa sa kapatid kong babae. Ikaw? Ibinenta mo ako. Nang hindi man lang sinasabi sa akin? Anong ibig mong sabihin? Ibenta. Napakasama ng sinabi mo. Sa lahat ng mga taong ito, pinalaki ka namin sa loob ng maraming taon bilang isang anak. Hindi ba dapat mong suklian ang iyong mga magulang? Hindi ako magpapakasal. Isoli mo ang bigay kaya. 30 anyos ka na, tumigil ka sa pagiging mapili. Kung magpapatuloy ito, sa merkado ng pag-ibig, ibebenta ka sa murang halaga. Kung hindi ka mag-aasawa, paano makapag-aasawa ang kapatid mo? Sasagabal ka sa kapatid mo. Gusto mo bang matapos ang pamilya Vera? Ako ang panganay na kapatid. Kailangan ba akong magsakripisyo? Ang down payment para sa bahay ng kapatid ko, ako ang nagbayad. Kayo? Kailan niyo ba ako iisipin? Hindi ba namin iniisip ngayon para sa iyong panghabang buhay na kaligayahan? Dahil ngayon wala ka namang trabaho. Perpekto ito. Ngayon, lumipat ka sa bahay ng angkan ng Rainer Haven. Tara. Ano? Mag-anak ka ng maaga para hindi ka isoli ng angkan ng Rainer Haven. Hindi ako magpapakasal. May sarili akong karera. Isang matandang dalaga na tulad mo, anong karera ang kaya mong magkaroon? Kung magrebelde ka pa, babaliin ko ang mga binti mo. Nangako ako sa aking mentor, kailangan kong mag-ulat sa kumpanya ngayon. Anong mentor? Anong mentor? Lalaki o babae? May pera ba siya? May asawa ba siya? Ang mentor ko ay ang pangulo ng Jevon Consortium. Jevon Consortium? Alam ko, bagong tatag na malaking kumpanya. Kaya ang chairman ay naghahanap ng asawa. Ang bigay kaya ay dapat higit sa 400,000, tama? Tatay, hindi ba baba sa 4 na milyon? 4 na milyon? Mahal kong anak, dapat mong sakyan ang pagkakataong ito. Dahil nakakahanap ka ng mas mayaman
Ang kasunduan natin sa angkan ng Rainer Haven kalimutan na. Kailangang mapanalunan mo si Binibining Jevon. At maging may bahay ng Jevon Consortium. Katawa-tawa! Kalokohan yan! Huwag mo nang isipin. Ako at ang aking guro ay imposible. Ikaw, bobo ka. Hindi mo ba alam na mas mahalaga ang pagpili kaysa sa pagsisikap? Dapat sana ay naikasal ka na namin kanina pa. Akala ko na ipasok ka sa isang malaking kumpanya. Kahit man lang makakakuha ka ng mayamang asawa para sa amin? Sino ang mag-aakala na mag-aaksaya ka ng maraming taon at single ka pa rin? Ate, hindi ka na bumabata. Huwag mong palampasin ang pagkakataong makapag-asawa ng mayaman. Nagtatrabaho ako para suportahan ang sarili ko, hindi para pataasin ang halaga ko upang makaakit ng lalaki. Pinahahalagahan ako ng aking guro. Paano ako magkakaroon ng masasamang isip? Bukod pa roon, siya. Tumahimik ka. Ang negosyo ay trabaho ng kalalakihan. Ang larangan ng digmaan ng babae ay nasa tahanan, sa kusina. Ayaw mong maging asawa ng amo? Marami ang gusto. Makinig ka sa iyong ina. Hindi nakikinig? Pagkatapos, lulutuin natin ang kanin hanggang sa maluto. Kapag may anak na, Binibining Jevon hindi na makakaatras. Kung gayon, ako ay magiging biyenan ni Binibining Jevon. Paano ako nagkaroon ng magulang na katulad ninyo? Mayroon pa akong dangal. Hindi mapupuno ng dangal ang iyong tiyan. Kung hindi ka makikinig kina nanay at tatay, mas mabuti pang pakasalan mo na ngayon ang angkan ng Rainer Haven. Ikaw ang mag-asawa kung gusto mo. Pupunta ako sa Jevon Consortium ngayon. Kung patuloy ninyo akong pinipilit, aalis ako ng bahay. Ate, nagiging mayabang ka na. Puputulin mo na ba ang ugnayan kina nanay at tatay? Sinasipsip mo ang aking dugo. Kinakain ang aking laman. Kailan mo ako itinuring na pamilya? Ito ay hindi gumagana. Iyon ay hindi gumagana. Kaya, sarili mo lang ang iniisip mo, hindi ang pamilya. Ikaw na walang utang na loob. Walang kabuluhan ang pagpapalaki namin sa iyo. Ituturo ko sa iyo ang magputol ng ugnayan. Ituturo ko sa iyo ang magputol ng ugnayan. Ang tapang mo. Kung gayon, gumapang ka papuntang Jevon. Saktan mo siya. Bugbugin mo siya ng mabuti. Ituturo ko sa iyo ang magputol ng ugnayan. Saktan mo siya. Bugbugin mo siya ng mabuti. Ituturo ko sa iyo ang magputol ng ugnayan. Guro! Guro! Iligtas mo ako! Guro! Maestra? Maestra! Iligtas mo ako! Serena. Naku, may mali. Sumama ka sa akin para iligtas siya. Opo, maestra. Kahit ano pa ang sabihin mo ngayon, kahit kailangan kitang gapusin, dadalhin kita sa angkan ng Rainer Haven. Tara na. Umalis ka. Umalis ka. Tigil. Anong ginagawa mo? Serena, anong nangyayari? Maestra? Ang mga magulang ko, pinipilit nila akong magpakasal para sa dot. Ako. Hindi ako makapunta sa sambahayan ng Jevon para sa aking ulat. Kasama ako ngayon. Walang mga has na pilitin ka. Sino ka ba sa tingin mo? Jevon Consortium, Amara Jevon. Ang Jevon Consortium ay kumukuha ng mga babaeng manloloko, ha? Anak? Anak? Ikaw na babaeng manloloko. Anong lakas ng loob mong magdala ng mga tao sa bahay natin para manggulo? Tatawag ako ng pulis. Huwag mong tawaging manloloko ang aking maestra. Ano? Siya ang tagapangulo ng Jevon Consortium? Babae? Paano nangyari iyon? Siguradong gumamit siya ng katawan para umangat. Hindi pa ako nakakita ng babae na mas may kakayahan kaysa sa lalaki. Ate, tingnan mo siya, tapos tingnan mo ang sarili mo. Kung mayroon ka rin sana ng ganoong kakayahan, noong dumating ang angkan ng Rainer Haven para manligaw, tatanggihan natin sila. Manahimik ka. Maestra, pasensya na. Ganito ang aking pamilya. Serena, sabihin mo sa akin ang bagay na ito.
Paano mo gustong ayusin? Ako. Gusto kong putulin ang ugnayan sa kanila. Isasama ko siya ngayon. Simula ngayon, siya at ang iyong pamilyang Vera ay wala nang kinalaman sa isa't isa. Hindi pwede. Kaya kapag dumating ang angka ng Rainer Haven para humingi sa kanya, paano nating ipapaliwanag? Huwag mo nang isipin na putulin ang ugnayan. Siya dapat ang mag-aalaga sa akin sa pagtanda ko. Kung gusto mong putulin ang ugnayan, hindi iyon imposible. Sabihin mo ang halaga. Siya, Guro, huwag mong bigyan kahit isang sentimo. Halos lahat ng perang kinita ko sa mga nakaraang taon, ibinigay ko na lahat sa kanila. Sapat na iyon para bayaran ang utang na loob sa pagbibigay sa akin ng buhay at pagpapalaki sa akin. ibibigay ko sa inyo ito. 3 milyon? Sige. Ganoon karami? 30 milyon. Magbayad ka at iiwan ka naming mag-isa. Baliw ka ba? 3 suntok iyon. Sapat na iyon. Salamat, Guro. Binago mo ako ng lubusan. Tara na. Binibining Jevon, narito ako para mag-ulat ng formal. Kumusta? Binibining Jevon. Ang buong marketing team 2 ay sumama sa akin. Lahat gusto na ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Kasama ka at lumaban ng magkakasama. Mabuti. Sa inyong lahat, ang sambahayan ng Jevon ay parang tigre na may pakpak. Susunod, ang sambahayan ng Jevon ay haharap sa isang mahalagang bet. Amara. Ngayon ang bidding para sa lupa sa South City. Kailan naging kwalipikado ang maliliit na kumpanya? Ang iyong impormasyon ay sobrang luma na. Ang bahagi ng merkado ng sambahayan ng Jevon ay nalampasan na ang Tatak Finyan. Bakit hindi kami kwalipikado? Kung ang Tatak Finyan ay pwedeng pumunta, iyon ay mas nakakagulat. Ikaw? Ginoong Fairfax, tingnan mo kung gaano sila kayabang. Sa tingin ko, ang Tatak Finyan ay malapit nang magkaroon ng bagong babaeng amo. Ikaw? Amara, kinuha mo ang mga kliyente ng Finian Global na grupo at pinatay mo silang lahat, hindi ba sapat yon? Ngayon, inaagaw mo ang aking mga empleyado? Talagang dinala mo ang salitang walang utang na loob sa susunod na antas. Linawin ko ang isang bagay. Maging kliyente o empleyado, ina. Lahat sila ay kusang sumali sa sambahayan ng Jevon. Ang matalinong ibon ay pumipili ng kanyang puno. Sisihin mo ang iyong Tatak Finyan ngayon na isang sunog sa basurahan. Ang Tatak Finyan ay maaari pa ring gumana ng wala ka. Isang kumpanya na pinapatakbo ng mga babae, ano kaya ang maaari nitong makamit? Amara, tumingin ka sa paligid. Bukod sa iyo, sino ang babaeng amo? Sasabihin ko sa iyo, ang lugar ng babae ay sa bahay, nag-aalaga ng asawa at mga anak, iyan ang tamang daan. Ano ang mali sa mga babae? Sa negosyo, lakas at kahinaan lang ang usapan, hindi kasarian. Luis, alam ko kung gaano mo kamahal ang mga bata. Iniisip ko lang kung si Carla ay interesado na maging isang instant na ina. Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Lahat ito ay mga anak niya. Oo. Si Ginoong Fairfax ay nagkaroon ng mahigit 100 kasal, at sa dami ng mga dating asawa, siya ay may mahigit 100 anak. Kaya ako, magiging nanay ng walang sakit. Carla, gusto mo ba ng mga bata? Ibig sabihin, nang hindi mo kailangang manganak? Tama na, subukan mong magsabi ng isa pang walang kwentang salita. Tigilan mo na. Ang kapal mo. Sa publiko, nananakit ng babae. Ginawang Fairfax.
Hindi ka patas. Bitaw, 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 bitaw. Pangulong Veira, pakiusap, huwag mong saktan. Nasira na. Pasensya na, Ginoong Fairfax. Hindi ko inaasahan ang iyong mga daliri na mas marupok kaysa sa mga dumbbell na lagi kong ginagamit. Buisit ka. Anong sinabi mo? Hindi ko narinig. Sabi ko, gwapong lalaki at magandang babae. Isang tambalang gawa sa langit. Elias, huwag mong takutin si Ginoong Fairfax. Hoy, Pangulong Veira. Ang inyong Veira Kaharian Holdings, hindi ba kayo umatras sa bidding? Bakit ka nandito? Sinusubukan mo bang suportahan si Amara? Siyempre. At medyo malaya ako kamakailan. Ang kumpanya namin ay maraming orders. Hindi tulad ni Ginoong Fairfax, na kailangan pang personal humabol sa mga kliyente. Wala iyan. Hindi kailangan ni Ginoong Fairfax na humabol sa mga kliyente. Ang kanyang mga kliyente ay kusang lumalapit. Amara, ikaw. Gaano mo ba ako hinahamak? Mukhang tiwala ka sa panalo sa bidding. Sasabihin ko sa iyo, ang aming Finian Global na grupo ay determinado na manalo sa bidding na ito. Lakas loob mo bang pumusta? Pustasan? Kung manalo ang ating Finian Global na grupo sa bidding, gagapang ka sa paligid ng banquet hall na ito. 3 beses para sa akin. At habang gumagapang ka, sasabihin mo, Ginoong Fairfax. Mali ako. Paano kung manalo ang Javon Consortium? Talagang imposible yan. Kung manalo ang Javon Consortium, ibibigay ko sa iyo ang Finian Global na grupo. Gusto kong kunin mo ang gulo ng tatakfin yan. Para saan? Gusto ko gumapang sa iyong mga tuhod. Sige, tapos, lakas loob mo bang tumaya? Ma'am, baka bitag yan? Huwag mag-alala. Nasaklaw ko na. Tatanggapin ko ang taya. Pero, anong saya kung mananalo lang sa bid? Paano kung tumaya tayo? Kung sino ang maiipit sa lupaing ito? Kung sino ang matalo? Walang problema. Mga ginang at ginoo. Narito na ang mga resulta ng bidding. Ipinapahayag ko ang nanalong bid para sa South City plot ay Binibining Amara, hindi mo mahuhulaan na may taksil sa grupo mo. Alam na namin ang presyo ng bid ng Javon Consortium sa simula pa lang. Binibining Amara. Gusto kong makita kang matalo at umiyak ka ng todo. Luis? Carla? Alam ko kayong dalawa na nagnakaw ng bottom line ng Javon. Maghanda kayo para sa regalong impyerno na inihanda ko para sa inyo. Finian Global na grupo. Batiin natin sila. Paano nangyari ito? Ma'am, napakahusay ng paghahanda natin. At natalo pa rin tayo ng Finian? Sa tingin ko, may nandaya. Hoy, Pangulong Veira, huwag kang magsabi ng mga bagay nang walang ebidensya. Binibining Amara. Ang taya ay taya. Gumapang ka ng 3 ikot sa banquet hall. Magsimula na. Sandali, hindi pa natin alam kung sino ang gugumapang. Hindi ba natin sinabi na pagpapasyahan natin ang mananalo pagkatapos mabuo ang lupa? Tama? Sige, hihintayin ka namin. Kapag dumating ang panahon na iyon, ipagagawa ko sa iyo. Gumapang ng 3 ikot sa gutali ng Finian Global na grupo. 3 ikot. Ginoong Hale, dapat mong paunlarin muna ang lupa. Kung may magbago sa gitna, ako ang mananalo. Amara, kung matalo ka, gagapang ako para sa iyo. Ma'am, kaya ko ring gumapang para sa iyo. Kayong dalawa, ano bang pinag-aawayan ninyo? Huwag kayong mag-alala, nandito ako. Wala sa inyong kailangang gumapang. Mga ginang at ginoo ng pamamahayag, ang tagumpay ng ating Finian Global na grupo ngayon ay dahil sa pagkakanulo ni Binibining Javon. Kung hindi niya kinuha ang mga yaman ng ating Finian Global na grupo para magsimula ng sarili niya, ang ating Finian Global na grupo ay hindi magkakaisa at matagumpay na napanalunan ng proyektong ito. Pagkakanulo, maaari ko bang itanong, sa pagitan ng Javon Consortium at Finian Global na grupo, may mga hindi nabubunyag na sama ng loob. Ang bagay na ito, mas mabuting hayaan ang mga sangkot na magsalita para sa kanilang sarili. Ian, anong ginagawa niya dito?
Mukhang sa pagkakataong ito, ang Finian ay handa. Ako si Ian, isang empleyado ng Finian Global na grupo. Si Amara ay nangaharas sa akin sa kumpanya. Ang Jevon Consortium ay isang kumpanyang pinapatakbo ng isang babaeng mandaragit. Mga mabubuting lalaki, lumayo kayo. Mag-ingat baka kayo kainin ng buhay. Talaga? Nakagagalit iyan. Ma'am, idemanda natin si Ian. Huwag mo siyang gambalain. Hindi pa siya tapos. Hindi lang ako, ang iba pang lalaking empleyado sa kumpanya ay naharas din. Maaari akong tumestigo. Tabi, ako ang magpapatotoo. Noong panahon ni Amara sa Finian Global na grupo, paulit-ulit niyang hinaras ang aming mga lalaking subordinates at nakakuha ng mga kliyente sa pamamagitan ng ilegal na paraan. Siya ay hindi naman isang inspirasyonal na babaeng negosyante, kundi isang fox spirit na umangat sa kama. Fox Spirit. Hoy, lahat, pwede rin akong tumestigo. Siya, si Amara, para sa kanyang sariling kaginhawahan, nagpabaya sa oras ng trabaho. Talagang binigyan ng ating Finian ng flexible na schedule ng trabaho. Flexible na schedule? Malinaw na para palakasin ang morale ng lahat. Nakita ni Amara na gwapo ako at sinubukan akong pilitin na sumunod. Kung hindi, hindi niya ibibigay ang bonus ko. Tama. Ano? Hindi niya nakuha ang bonus dahil mahina ang performance niya. Kasama si Amara sa Jevon Consortium. Isang cancer sa industriya tulad niya. Tiyak na mabibigo ito. Iniisip ko kung maniniwala ang mga reporters sa akin o sa mga clown na ito. Huwag mong istorbohin ang ritmo nila. Kailangan mong panoorin ang buong palabas para maging masaya. Pasensya na, Ginoong Fairfax. Ang mga empleyadong ito ng Finian Global na grupo sila ba ay nagsasabi ng totoo? Bawat salita ay totoo. Itong si Amara, pagkatapos matanggal sa aming kumpanya, nagtanim siya ng galit. Masama niyang tina-target ang ating Finian Global na grupo. Sinasabi ko sa iyo, ang mga taong tulad niya ay makakakuha ng kanilang karma sa lalong madaling panahon. Eksakto. Kaya ang kamakailang pagbaba ng stock ng Finian Global na grupo ay dahil lamang sa isang galit na dating empleyado. Oo. Kayo ang nagbabaligtad ng katotohanan. Serena, ikaw, buong araw, tinatawag siyang mentor sa bawat salita. Alam mo ba kung sino ang mga magulang mo? Walang utang na loob na anak. Tingnan ninyo kung sino ang narito. Pumasok ka? Nanay? Tatay? Bakit mo dinala ang pamilya ko dito? Ginawa mo ang lahat para sirain ang aking reputasyon. Talagang pinaghirapan mo. Ipakita mo sa akin ang anumang natitira mong baraha. Lahat. Ito si Amara ay isang dalubhasa sa pagmamanipula ng kanyang mga nasasakupan. Para manguha mula sa ating tatak Finian ang pinuno ng Marketing Group 2, Serena, kinumbinsi pa niya si Serena na putulin ang ugnayan sa kanyang mga magulang para lang gawin si Serena na italaga ang sarili sa kanya nang walang anumang distractions. Hindi. Hindi. Wala bang katarungan? Ang pagiging mabuting anak ay ang pinakamataas na birtud. Ang aking anak na babae ay niloko ng kapitalistang si Amara at hindi na umuuwi. Tinalikuran pa kami. Mahal, bumalik ka. Miss na miss ka namin ng tatay mo, hindi man lang kami makakain. Ate, sabi ng bayaw mo, hihintayin ka raw niya magpakailanman. Huwag mong biguin ang isang mabuting tao. Master, pasensya na po. Ang mga magulang ko, sila. Hindi ganoon. Iniligtas ako ng aking master mula sa isang kahila-hilakbot na sitwasyon. Hindi ito ang hitsura. Kaya si Amara ay nag-brainwash sa iyo. Medyo matagumpay. Isang trahedya. Ang aking anak na babae ay nasa ilalim ni Amara sa loob ng maraming taon. Hindi lang walang natamo, kundi hindi rin kumita ng pera. At sinayang ang kanyang pinakamagandang taon. Ang mga kaibigan ni Serena ay lahat may asawa at may mga anak. Pero si Serena ay nag-iisa pa rin. Sa tingin ko si Amara ay hindi mabuti. Paano nagkaroon ng ganoong tao? Ang kasunduan sa pagkakalayo ay dapat kanselahin. Lahat dito mangyaring saksihan. Suportahan ang pagbabalik ng aking ate sa tamang landas at tuparin ang kanyang tungkulin bilang anak sa ating mga magulang. Salamat, Ginoong Fairfax at Pangulong Kayland, sa pagbibigay ng katarungan para sa aking ari-arian ng pamilya Vera. Sige. Maaari ka nang umalis. Tara. Ingat.
lalabas din ako. Amara, walang integridad. Hindi karapat-dapat sa posisyon. Boycott ang Jevon Consort. Ma'am, okay ka lang? Okay lang ako. Sino ang gumawa nito? Mukhang may hustisya talaga ang publiko. Binibining Jevon, tungkol sa mga paratang na inaapi at minamanipula mo ang mga nasasakupan, mayroon ka bang tugon? Mahina ang mga salita. Hayaang magsalita ang ebidensya. Kaya, ang kasintahan ni Ian na nagdudulot ng gulo ay gawa mo rin. Kahapon, pinayagan mo si Ian na ihatid ako pabalik sa kumpanya. Tulad mo, mabilis mong nalaman. Sinalo mo ako. Hindi ka ba natatakot na ipakulong kita? Eh ano, may ebidensya ka ba? Kailan galing ang recording na ito? Nakalimutan na agad? Noong umalis ako sa Tatak Finyan, pumasok ka sa opisina ko at gumawa ng taos-pusong pag-amin kay Ginoong Fairfax. Naalala mo na? Amara, peke ang ebidensya. Iyan ang espesyalidad mo. Sumusunod lang ako sa mga katotohanan. Si Binibining Jevon ay nang api ng isang lalaking nasasakupan, ay talagang sinisiraan. Hindi totoo yan. Alam ni Amara na siya ang pangalawang babae. Hinarap siya ng nobya ko tungkol diyan. Alam ng buong kumpanya. Iyan, hindi ko inaasahan na napakatapat mo kay Carla. Tama iyan. Siguro, lagi ka na niyang niyayaya, di ba? Huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Ang katapatan ko sa Tatak Finyan ay maliwanag. Wala itong kinalaman kay Pangulong Kailan. Ang nobya mo ay mahilig manghuli ng kabit. Naisip mo na ba na balang araw ay maaari rin siyang magtaksil? Talaga? Totoo ba yan? Niloko pala siya ng nobya niya. Peke, Ian, nakalimutan mo ba? Maaaring i-photoshop ang mga larawan. Tama, Amara. Ikaw siguro ang gumawa ng peking iyan. Wala akong oras para diyan. Ito ay na-post ng kliyente ko sa Moments. Nakita ko ang larawan noong araw na iyon. Hindi ba ito ang nobya mo? Bakit hindi ka naniniwala? Tingnan mo mismo. Sabi mo post sa Moments, at nag-post siya sa Moments. Eksakto. Nag-post siya sa Q-Zone. Hoy, Yona, nasaan ka? Kasama ang isang kliyente. Anong kliyente? Hindi ba tayo nagkasundo na ako ang bahala sa pera? Lumayo ka sa mga lalaking iyan. Ano? Hindi ako makikialam. Yona, iba ka talaga. Hoy, Ian. Ian, huwag kang pabigla-bigla. Amara, napakasama mo. Dad, Isang matandang walang may gusto. Hindi makatiis na may masaya. Muntik na kitang makalimutan. Amara, maraming nakatingin. Huwag kang gumamit ng dahas. Hindi ko kailangan ng dahas para sa'yo. Sapat na ang katotohanan. Tamang-tama, narito na ang ating mga panauhin. Pangulong Tallinn, Pangulong Valen, Pangulong Murrow. Ano po ang dahilan ng inyong pagpunta? Dahil ba narinig ninyo na kami, ang Finian Global na grupo, ang nanalo ng bid? Narinig kong nanalo ang Finyan. Pero kung hindi ko nakita ng sarili kong mga mata, hindi pa rin ako makapaniwala. Pangulong Tallinn, hindi ka ba kontento sa amin? Hoy, huwag kang mag-alala. Siguradong gaganda ang lahat sa susunod. Ginoong Fairfax, ngayong kasosyo na namin ang inyong kumpanya, si Direktor Yaro mula sa marketing ay tumatanggap ng kickback. Alam mo, noong narito pa si Binibining Jevon, ang ating kooperasyon ay patas at makatarungan. Huwag mong hayaang si Elena, na masamang elemento, ay sirain ang lahat. Si Binibining Jevon ay hindi gumamit ng maruruming taktika para manalo ng kliyente. Simula nang maging direktor si Elena, sa bawat business dinner, may hinahanap siyang binata para samahan ako. Lalaki tayong lahat. Hindi ba yon kasuklam-suklam? Ang Finian Global na grupo ba ngayon ay ganito kabulok at magulo? Pangulong Mero, hindi ba gusto mo ang mga lalaki? Inaayos ko lang sa iyong panlasa. Ano? Bulag ka ba? Hoy, Pangulong Murrow. Naglakas loob ka bang iset up ang mga tao sa lalaki? At tumatanggap ka rin ng kickback? Papatayin kita. Ginoong Fairfax, pakikalmahan mo. Direktor Yaro, okay ka lang? Umalis ka dito. Amara, hindi ba sinabi mo yan? Pinaniniwalaan mo ba lahat ng sinasabi ko?
Ang tatlong Vera ay tumanggap ng suhol mula kay Carla para idamay si Amara. Sa totoo lang, ang sinabi ko lang ay pinilit sa akin ng babaeng ito. Nangako siya sa akin ng $100,000. Matanda, tumigil ka sa pagsisinungaling. Tigilan mo na ang kalokohan mo dito. Mayroon akong record ng transfer. Noong nakaraan, ipinagbili mo ang anak mo para sa $400,000 na bride price. Ngayon naman, para sa $100,000, siniraan mo ang sarili mong anak. Dahil sa pera, ilang beses mo na akong ipinagbili. Hindi kayo karapat-dapat maging magulang ko. Tatay! Tahimik. Sino sila? Itanong mo kay Ginoong Fairfax yan. Luis, hindi mo pwedeng dahil may bago kang kasintahan, itigil ang pagbabayad ng sustento sa amin. Kahit gaano kahirap ang Finian Global na grupo. Hindi ito dahilan para malate ka sa sustento. Hindi ba nanalo ka sa bid ngayon? Ibigay mo sa amin ang sustento. Magbayad ka na. Magbayad ka na! Magbayad ka na! Sandali lang. Hindi ko sinabing hindi ako magbabayad. Bakit nagmamadali? Matatanggap mo ang sustento mo sigurado. Binibining Amara, ikaw ba ang nag-udyok sa kanila? Ikaw ba? Ginoong Fairfax. Mga anak mo sila. Carla, hayaan mo akong magpaliwanag. Niloloko mo ako. Nakakadiri. Lakas loob mo akong saktan? Lakas loob mo akong saktan sa harap ng mga anak ko? Tama na. Ikaw. Papa! Binibining Amara. Alam mo na palagi na si Luis ay isang walang hiya, hindi ba? Hindi mo ba talaga mahal si Luis? Kaya papatayin mo para sa kanya. Yayakapin mo lahat ng tungkol sa kanya, pero hindi mo magawa yon? Kailan pa ako pumatay para sa kanya? Ang pinagdadaanan mo ngayon ay multo lang na naghihiganti. Mas mabuting bumalik ka sa Finian Global na grupo. Sa wakas nanalo ka sa bid. Kung hindi mo sasakupin ang pagkakataon, baka malugi talaga ang Finian. Ikaw. Umayos ka. Ginoong Fairfax. Sa nakaraang buhay ko, ang aking kaluluwa ay minsang pumunta sa lugar ng libingan sa ilalim ng South City Plot. Ang lupa na nakuha ng Finian ay mainit na patatas. Lahat, ang Finian ay sinusunog ang mga tulay. Gusto nilang gamitin ang edad ko, 35, bilang dahilan para mahirap akong ma-employ, para itabi ako. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito para sabihin sa inyong lahat. Ang pagiging nasa 30 anyos ay hindi nangangahulugang kailangan mong mag-ingat ng husto. Ako, ang Jevon Consortium, ay nangangako na palawakin ang social recruitment ng 50% taon-taon para sa mga taong higit sa 30. Ang desisyong ito ay gagawing pampubliko. Sana lahat ay mga has na mga siwa. Vera Kaharian Holdings ay gagawin din tulad ng Jevon Consortium. Kumuha ng mas matatandang empleyado. Nangangako rin ang Fallon Global. At kami rin. Binibining Jevon, idineklara ng Tatak Finian ang pagkabangkarote. Mula nang mahukay ang sinaunang libingan sa timog bahagi ng bayan, tumigil ang konstruksyon. Ang pagkabangkarote ng Tatak Finian ay oras na lang. Oo, naaalala ko pa si Ginoong Fairfax na gumagapang sa Finian Global na grupo. Ah, tama. Isinumbong siya ni Carla sa tax evasion at nasa kulungan na siya. Si Carla ay walang awa. Si Ian at ang mga empleyado ng Tatak Finian ay kakatok na. Ano ang gusto nila? Amara, pasensya na. Si Carla ang nag-utos sa akin na ibintang ka noon. Pakiusap, maging mabait ka, at bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Si Ian ay adik sa sugal. May malaking utang sa online loan. At ngayon ay nabubuhay sa pananakot kay Carla. Hindi totoo iyan. Gusto ko lang ng trabaho, wala ng ibang kumpanya ang tatanggap sa akin. Amara, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap, maawa ka sa akin.
Isang lehitimong kumpanya. Bakit nito gugustuhin ng isang trader sa kasamahan at adik sa sugal? Seguridad. Amara? Ilabas siya. Amara! Amara! Ang paglilista ng sambahayan ng Jevon ay hindi mapaghihiwalay sa suporta ng lahat. Sa nakaraang taon, ang sambahayan ng Jevon ay nagpanatili ng flexible na oras ng trabaho na nagpapahintulot sa mga empleyadong may pamilya na balansehin ang trabaho at buhay. Nangangako ang sambahayan ng Jevon na 50% ng mga posisyon bawat taon ay para sa mga lampas 30 at sa mga bagong empleyado ngayong taon, mayroon ding mga nasa edad 50. Pag-aalis ng diskriminasyon sa trabaho, tila ito ang dahilan ng patuloy na paglago ng sambahayan ng Jevon. Naniniwala ako na sa pamumuno ni Binibining Jevon, ang merkado ng trabaho ay patuloy na gaganda. At nais kong pasalamatan ng lahat sa kanilang patuloy na suporta. Salamat. Binibining Jevon, noong panahon na nagpatupad ng flexible hours ang Finyan Global na grupo, naging tamad ang lahat, bakit mo pa rin pinili gawin ito? Gaya ng nakikita mo, hindi ang sistema ang nagpapatamad sa tao, kundi ang tao mismo. Para sa mga taong may sariling motibasyon, ang isang maluwag na sistema ay nagpapahusay sa kanila. Ngunit para sa mga walang disiplina, kahit anong sistema, pareho lang ang resulta. Binibining Jevon, sa ngalan ng mga nakatatandang empleyado, gusto kong sabihin, salamat sa pagbibigay sa amin ng pangalawang pagkakataon. Serena, inabot ko lang ang kamay. Ang umakyat ay ikaw mismo. Binigyan ako ng langit ng pangalawang buhay. Hindi lang para maghiganti, kundi para bigyan ako na dating wasak ang payong ng pagkakataong maghawak ng payong para sa sarili ko at para sa mas maraming tao.